So guys, straight to the point, I know we're all praying, and if you see the pictures, gaano kalaki yung bagyo and yung mga, and of course, before Yolanda, we did have super typhoons, and there were some, like was it 2010, 2011, 2012 na grabe din yung mga ulan, baha, di ba? But yung storm surge, and then usually pagka meron linog or earthquake, hindi naman sabay sa bagyo. And then pagka medyo ang Mayon or ang Taal or dun sa Canlaon, di ba? Pero parang sa gitna ng outrage dun sa corruption issues, sa mga nabuko, nahuli, yung mga natatagalan, tapos yung away politika. So, in everything, prayer is important because napakaganda po ng sinabi ng former DepSec ng Senate, a person I really respect, si DepSec Belen. Sabi niya, pag nakita mo yung picture, nakita mo, wala yang kayamanan, wala yang power, wala yang mga yan, di ba? You wanna let Cooper in or mamaya na? So, sinagot ko lang kasi alam mo yung minsan alam natin yon pero someone has to articulate it for you. So, I really believe na ginamit siya ng Panginoon sa post niya na yon na ma-articulate na to remind us, di ba? I mean, I don't want to give one meaning to everything that's happening to us, but definitely, even without everything bad happening, dapat na-realize natin na tuldok lang tayo, na buhay natin galing sa Panginoon, na dapat dependent tayo sa Panginoon parati. And dependence dependence, di ba, yung maging dependent sa Panginoon, that includes obedience. Kasi may principles yan eh. Kung ano itanim mo, yun ang aanihin mo, di ba? So I won't go into that kasi it's not time nga na to discuss, to debate, political, economic, social, urban planning, sino ba talaga may kasalanan. Of course, some of sa lugar nyo, you know more. Sa lugar ko, I might know more. Sa Senate, baka may insights. Kayo may ibang insight. Yung iba ang view. But there are very, very few things that keep us together, di ba? Or na nagkakaisa tayo. Yung isa doon, sports, di ba? Basta't meron po talagang Pinoy na buhat-buhat ang ating watawat at talaga yung puso. Tapos Diyos at bayan ang dala, we always support. Ganun din po kapag ka may disaster or calamity, nagkakaisa, nagtutulungan po tayo. So, yun ang request ko, di ba? From tonight, pagising umaga hanggang matapos tong malaking bagyo na to, focus tayong lahat, prepare muna kasi mahirap tulungan yung iba kung yung sariling pamilya, sariling tahanan. So, dun sa mga lugar na delikado talaga, consider nyo na kaagad talaga na lumipat muna. Of course, pag sinabi ng authorities, wag na magtanong. I do understand it's easier for some, di ba? But yung iba, halimbawa na yun lang talaga ang alagang kalabaw o baka or may ilang kambing, sasabihin mo, iniwanan mo yung buong kabuhayan eh. So, it's not that easy to do yung ibang sinasabi ng officials, but mas importante yung buhay ninyo, di ba? So having said that, lahat ng may extra, maganda na rin, whether canned goods yun, gamot, prayers, GCash, whatever we can do to help others. Ronnie, Cedric, yun nga yung about yung kay ICI, sa Senator Bato, sa corruption. So, santabi lang natin. I know curious tayo lahat, kahit naman ako kanina. Hanggang ngayon, ang dami kong briefer dito sa phone ko. Briefer tungkol sa classrooms, briefer tungkol sa ICI, briefer tungkol sa ICC, schedule ng Senate next week. Sa health, ang daming issue. Wala pa dito yung Marites, good evening. Rosemary, Ronnie, Cedric. So, yun ang point, di ba, na we might have different views. Yung iba gustong sympathy, yung iba kung nangaasar. But this is not the time for it eh. Kasi imagine kung ikaw ang nasasaktan. Di ba? Imagine kung kamag-anak mo o bahay mo ang nasa danger zone. So, one thing I learned from my experience is always put yourself din sa shoes ng kabila. So, minsan galit na galit ako sa isang opisyalis eh. Pero magtanong ka lang na, bakit parang malungkot ka? O may sakit yung asawa? Or
siya mismo may sakit or whatever. No? So, there are times that you postpone certain things just so that, di ba, yung sabi nga ni Lord, love your enemies eh. Eh, karamihan ng mga tao, hindi naman natin enemy eh. Baka hindi lang natin ka-opinion, no? So, napaka-importante may means kayo of communication. So, whether TV, radio, of course, cellphone, but make sure may battery, make sure na madaling mag-contact. Imelda Joy, yung mga nasa abroad, pagdasal nyo po, alam ko naman lahat kayo may kamag-anak at one part of the Philippines. Hindi talaga nating, sinusundan ko naman sa Pag-asa, Santa Tama mismo. But syempre, sa laki, at saka, iba kasi talaga yung hangin, ulan, tapos minsan nasasabayan, tapos yung pinaka mahirap kasi pagka halimbawa yung barangay at saka yung mga first responders kung mismo sa kanila, mismong pamilya nila, barangay nila tinamaan din. So doble ang hirap di ba? So yan yung may nag-comment na nililigaw talaga kung sino yung mastermind. Again, Tuesday, Wednesday, Thursday, kung saan man, babalik talaga tayo dyan. Pag-uusapan talaga, reform, renewal. Sabi ko nga, mas gusto ko revival, hindi revolution. Pero yung kulo ng galit ng mga tao. Pero kailangan mo minsan isang tabi, di ba? So kahit galit na galit ako, halimbawa sa kapitbahay ko, pero may nahimatay doon or inatake sa puso. Isang tabi muna galit mo, dalhin mo muna sa ospital yon kasi tao din yun kahit anong galit mo. So, let's do that ngayon. Let's help yung mga mainstream media. Tulungan din natin kasi sila nagre-report. Pero yung vloggers, sila din yung mas marami, sila yung nasa lugar. So, wag lang fake news. Makaka-multitask naman tayo, but pinaka-importante yung safety, yung pagkain, yung tubig, especially kung may matanda o bata. So, guys, let's say a prayer together, regardless kung ano ang ating religion, di ba? Lord Father God, we ask you to have mercy and compassion. Sa iyo, Lord, ang buong Pilipinas, hinihingi po namin yung safety ng bawat isa na kahit super typhoon to, sana po walang masaktan, walang if it's your will, Lord, ilihis mo itong path or i-dissipate mo itong bagyong to. We reflect and learn lessons, Lord, but especially, Lord, ang tinatamaan parati yung pinaka vulnerable, yung pinaka powerless sa aming bansa. So we just lift them up to you. As we learn these lessons, Lord, help us leaders to do better, to learn real repentance, Lord. Lift this up to you and ask you, Lord, Holy Spirit, for wisdom sa bawat magdedesisyon, Lord God, sa bawat isa, sa head ng family, sa barangay, sa schools, sa bumbero, sa police, sa Coast Guard, Lord, yung mga mangingisda na walang kakainin, nag-iisip pa kung medyo makakalabas pa. Lord, give them wisdom. Lift this up to you in Jesus' name. Amen. So thank you everyone. Shout out Lourdes Moreno, Edgar Padulit, Bravo Cat, hello. Mabait na tao yan. Dapat talaga mabait tayo lahat. Southern Motors, good evening. Fam, Siargao Island, yan. So guys, continuous monitoring, continuous prayer. Prepare. So basta't may bagong balita, updatean tayo. God bless you guys. Good night po.